May mga himalang hindi nakikita. Nangyayari ang mga ito sa loob ng kaluluwa. Ito ang kwento kung paano iniligtas ni Padre Pio ang isang ginang mula sa matinding depresyon at inakay siyang muli tungo sa pag-asa. Alamin ang mga detalye at manatiling nakatutok. Maligayang pagbati mula sa Ang Tinig ni Padre Pio at kung bago pa lang kayo sa aming channel o kaya ay nagbabalik, kinalulugod naming narito muli kayo. Ang kwento ngayong araw mula sa buhay ni Padre Pio ay maaaring magbigay inspirasyon sa parang hindi ninyo inaasahan. Di na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwento ngayong araw ay mula sa aklat na The Padre, Saint Pio of Pietrelcina ni Father Marcelino Iasensaniro. Isa itong makabagbag damdaming salaysay na ibinahagi ni Maria Merla kung paano muli nakatagpo ng pag-asa ang kanyang ina na nalugmok sa matinding depresyon sa tulong ni Padre Pio. Alamin natin ang nangyari. Ayon sa ulat ni Maria Merla, malubha noon ang karamdaman ng kanyang ama at malapit na siyang mamatay. 2 taong gulang pa lamang siya noon at ang kanyang ina na 8 buwang buntis ay parang nasa gilid ng isang malalim na bangin. Noong gabi ng ika-14 ng Oktubre, 1935, October 14, 1935, sa tindi ng kanyang paghihirap, nagtungo ang ina ni Maria Merla sa kumbento. Gabi na noon at bumabalot na ang mga unang anino ng dilim sa landas patungo sa kumbento ng mga Kaputsino. Noong mga panahong iyon, wala pang mga ilaw sa lansangat at wala ring simentadong daan patungo sa kumbento, kaya madilim at mabato ang daan. Habang tinatahak ng ina ni Maria Merla ang landas patungo doon, 2 beses siyang nadapa at natumba. Ngunit pagdating niya sa plaza ng simbahan, nakita niyang bukas pa ang pintuan ng kumbento. Natuwa siya. Pumasok siya at labis ang kanyang pagkagulat nang nakita niya si Padre Pio na naghihintay sa dulo ng makitid na pasilyo. Hinagkan niya ang kamay ni Padre Pio at tinanong siya nito, "Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras?" "Padre, naghihingalo ang aking asawa," sagot niya. Matapos ang isang sandali ng katahimikan, sinabi ni Padre Pio, "Maghintay ka rito." Pumasok siya sa sakristiya at bumalik na may dalang isang malaking krusipiho. Humigit kumulang 70 sentimetro ang haba o mga 27 pulgada. Hawak ito sa kanyang mga bisig at sinabi niya, "Anak ko, ito ang krus na iyong papasanin sa buong buhay mo. Ngunit huwag mong kalilimutan na may isang ama na nagmamahal sa iyo at naghihintay sa iyo." Maiisip niyo ba ang bigat ng mga salitang iyon? Nagbigay si Padre Pio ng isang taimtim na babala tungkol sa mga darating na paghihirap. Ngunit kasama rin ito ang isang pangako. Hindi siya nag-iisa. Kinakabukasan, ika-15 ng Oktubre, namatay ang ama ni Maria Merla. Nagsara ang loob ng ina niya, nalugmok siya sa depresyon na umabot sa bingit ng pagpapakamatay. Nais niyang ihulog ang sarili sa balon malapit sa kanilang bahay. Ngunit habang papunta siya roon, may narinig siyang tinig. "Anong ginagawa mo? Magpapakamatay ka ba at papatayin mo rin ang bata?" At ang isang ito, ibig sabihin si Maria Merla, "Kanino mo siya iiwan?" Ito ang tinig ni Padre Pio na humila sa kanya palayo sa pagpapakamatay. Nakinig ang ina ni Maria Merla at habang buhay siyang napalapit kay Padre Pio. Ipinanganak ang munting kapatid na lalaki ni Maria Merla at sinabi ng ina niya sa sarili, "Ang batang ito ay pag-aaralin ko. Pagkatapos nito,
nagsimula siyang maghurno ng tinapay upang ipagbili. Masaya si Padre Pio at binabantayan ang bawat kilos niya. Ngunit nang makita niyang napapagod siya sa napiling trabaho dahil kaunti ang kanyang pahinga, pinayuhan niya siyang pumasok sa trabaho sa isang mayamang pamilya sa lugar. Mawawala man ang kaunting kalayaan, mas magiging payapa naman ang kanyang buhay. Ang tanging talagang bumabagabag sa kanya ay ang katotohanang ang bago niyang trabaho ay humahadlang sa kanyang pagpunta sa kumbento tuwing madaling araw upang tumanggap ng komunyon mula kay Padre Pio matapos ng kanyang misa. Nang magreklamo siya kay Padre Pio, simple lamang ang sinabi nito, "Pumunta ka pa rin." At mula noon, walang sino man ang kumwestiyon sa kanyang panandaliang pagkawala sa kanyang trabaho. Inaayos yun ni Padre Pio sa sino mang may pananagutan. Sa ganitong paraan, palagi siyang nasa tabi ng ina ni Maria Merla. Pinoprotektahan siya sa pamamagitan ng kanyang makaamang pagtingin. At dito nagtatapos ang ating maikling kwento ngayong araw. Ngunit bago ang lahat, nais kong magwakas sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Padre Pio, ipanalangin mo po ang lahat ng dumaranas ng depresyon at kawalan ng pag-asa. Naway marinig din nila ang tinig ng pag-asa at matagpuan ang kanilang lakas sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung naibigan po ninyo ang video, mangyaring mag-like at i-share upang makatulong sa pagpapalaganap ng mensahe ni Padre Pio. Huwag rin kalimutang mag-subscribe at i-click ang kampanilya sa kanan nito para maabisuhan namin kayo sa aming mga bagong ilalabas na episodyo. Nais niyo bang lalong mapalalim ang inyong ugnayan kay Padre Pio? Isaalang-alang ang pagiging miyembro ng aming mga buwanang mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Isang natatanging paraan ng espiritual na paglago at pamumuhunan at maging bahagi ng aming mapanalangin komunidad. Makikita ninyo ang link sa pahina ng pagsali sa description box sa ibaba. At para naman sa mga kasapi na o miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, hinihikayat ko kayong isama sa inyong mga panalangin ang bawat membro. Sa inyong rosaryo, sa inyong misa, mga sakripisyo, at matapos ng lahat, ito ay walang iba kundi isang spiritual na komunidad, di po ba? Magtulungan po tayo na palaguin ang samaang ito. Panoorin din po ninyo ang mga inirekomendong video sa end screen at alamin ang ilang pang mga detalye at impormasyon sa description box sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Pagpalain nawa kayo palagi ng mahal na Birhen at ni Padre Pio at syempre ng ating Panginoong Diyos. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episodyo. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e